Hinimay rin ng GMA Integrated News ang SALN ni Vice President Sara Duterte mula nang pumasok siya sa politika. Balitang hatid ni Maki Pulido. Sa pagsilip ng GMA Integrated News Research sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte, makikita ang paglaki ng kanyang net worth mula nang una siyang pumasok sa politika hanggang nitong nakaraang taon. Mahigit 1,120% na pagtaas yan sa loob ng 17 taon. 2007, unang pumasok sa politika si Vice President Sara Duterte nang mahalal bilang Vice Mayor ng Davao City. Sa kanyang Statement of Assets and Liabilities o SALN noon, nagdeklara siya ng real properties na nasa mahigit 3.7 million pesos, kabilang ang ilang lupa sa Davao City at condo sa Quezon City. Meron din siya noong personal properties na mahigit 5.4 million pesos at utang na nasa 2 million pesos. Kaya ang kanyang net worth noon lumalabas na nasa mahigit 7.2 million pesos. Nang maging mayor ng Davao City noong 2010, ang kanyang net worth umakyat sa mahigit 16.2 million pesos. Base yan sa dineklara niyang real properties na mahigit 10.8 million pesos, personal properties na mahigit 10.7 million pesos at liabilities na mahigit 5 milyong piso. Hindi sumabak sa politika si VP Sara noong 2013 pero muling nahalal na mayor ng Davao City noong 2016. Walang hawak na kopya ng SALN ni Duterte ang GMA Integrated News Research mula 2016 hanggang 2021. Nang mahalal na vice-presidente noong 2022, ang kanyang net worth nasa mahigit 71 million pesos na. Kabilang dito ang mahigit 50 million pesos na lupain, house and lot at condo unit sa pangalan niya at ng asawang si Attorney Manasseh Carpio at kanilang mga anak. Meron din siyang personal properties na mahigit 23.8 million at mahigit 3.7 million pesos na liabilities. Sa huli niyang SALN nitong 2024, nasa mahigit 88.5 million na ang kanyang net worth. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News.